Manood, makinig, matuto. Manood, makinig at matuto. May aral natin ang kwento ng bayan ko. Magandang araw! Isang bagong paglalakbay na naman mula sa kaban ng mga kwento ng bayan ko ang ating pagsasaluhan ngayon. Ako nga pala si Teacher Mati na maghahatid sa inyo ng mga kwentong kapupulutan ng aral. Ang babasahin ko ngayon ay isang kwento tungkol sa isang mag-anak na mayroong motorsiklong pinangalanang Motmot na pinamagatang Lipad Motmot, Lipad! Isinulat ito ni Mariel G. Balakit na nagmula sa dibisyon ng Agusan del Norte at iginuhit naman ito ni Neil J. Arado na nagmula pa rin sa dibisyon ng Agusan del Norte. Binigyang buhay naman ito sa anyo ng audiobook ng inyong lingkod na si Mary Fatima B. Domingo na nagmula sa dibisyon ng General Santos City. Handa na ba kayong maglakbay sa kaban ng mga kwento ng bayan ko? Halina't makinig! Sina Mang Mitoy at Aling Mila ay masayang naninirahan sa bayan ng Subait kasama ang 7 nilang mga anak. Payakman ang kanilang pamumuhay, ngunit hindi ito naging hadlang upang mapag-aral ang mga ito. Ang magkakapatid ay araw-araw na naglalakad ng 5 kilometro makarating lang sa paaralang elementarya ng Subait. Hindi pa nagigising si Haring Araw ay nagsisimula na silang maglakad. Malayo man, ay matyaga pa rin nila itong nilalakbay. Kawawa naman ang ating mga anak. Ano kaya ang pwede nating gawin? Talong ni Aling Mila kay Mang Mitoy. Naisipan ni Mang Mitoy na bilhin na lamang ang lumang motorsiklo na binibenta ng kanilang kapitbahay. Subalit, hindi pa sapat ang kanilang pera, kaya mas pinag-igihan ng mag-asawa ang pagtatrabaho sa bukid. Dinagdagan nila ang mga pananim na mais at pinarami ang mga alagang manok. Pagkalipas ng ilang buwan, ay naibenta na nila ang mga ito sa palengke. Malaki ang naging kita nila at sapat na ito upang mabili ang motorsiklo. Sa wakas, mabibili na natin ang motorsiklo, wika ni Mang Mitoy kay Aling Mila. Lampas langit ang kasiyahang nadama ng mag-anak nang makita nila ang motorsiklo. Pinangalanan nila itong Motmot. Ngunit may problema si Mang Mitoy. Hindi kasya sa motorsiklo ang 7 niyang anak, kaya salitan sila sa pagsakay kay Motmot. Malungkot si Mang Mitoy tuwing hindi nakakasakay ang iba niyang mga anak. Hay! Ano kaya ang pwede kong gawin? Tanong niya sa kanyang sarili. Habang siya ay papauwi, may dumaang eroplano sa himpapawid. Bigla siyang nakaisip ng magandang ideya. Paano kaya kung lagyan ko ng mga pakpak si Motmot gaya ng eroplanong iyon? At mabilis na umuwi si Mang Mitoy sa kanilang bahay. Kumuha siya ng mga piraso ng kahoy, mga pako at martilyo. Sinimulan niya nang gawin ang mga pakpak ni Motmot. Masaya siya sa kinalabasan ng kanyang ginawa. Ngayon, ay sigurado na akong makakasakay na silang lahat, wika ni Mang Mitoy. Sabik niyang sinundo ang kanyang mga anak sa paaralan. Napapalingon ang mga taong kanyang nadadaanan. Namangha at natuwa ang 7 magkakapatid sa kanilang nasilayan. Napakagaling niyo po, Itay! Ang ganda ni Motmot! Para siyang eroplano sa lupa! Wika ng mga anak nito. Salamat mga anak! Sumakay na kayo! Isa sa aking harapan, 2 sa aking likuran, at tigdadalawa naman sa bawat pakpak. Masayang sumakay ang magkakapatid at sabay-sabay silang sumigaw ng, "Lipad, Motmot! Lipad!"
At dyan nagtatapos ang ating kwento. Mga bata, ating tatandaan na walang imposibleng gawin para sa mga magulang na lubos na nagmamahal sa kanilang mga anak. Hanggang sa muli, paalam! Ang kaban ng mga kwento ng bayan ko ay mula sa amin ng Bureau of Learning Resources at ng mga Learning Resources Management Section ng Kagawaran ng Edukasyon. Manood, makinig, at matuto.